oras na Pilipinas, kami ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At Bishop Ruben Abante. Yes, para din po sa ating pag-uusapan ngayong Huwebes, ito po tungkol dito sa report ng Southeast Asia Primary Learning Metrics patungkol sa patuloy na pagbaba ng reading proficiency skills ng mga batang Pinoy. Sa data po nila, 289.5 ang average reading score na halos hindi nagbago mula sa 287.7 points noong 2019, kung saan 7 sa 10 estudyante sa Pilipinas ang kulang daw po sa basic reading skills. Hirap pa rin makaunawa maski daw po sa simpleng teksto ang mga grade 5 students natin na naging participants dun sa ginanap na study. Pero sa kabilang banda, bahagyang tumaas naman ang mathematical skills ng ating mga students mula 287.9 noong 2019 sa 292.8 average score noong 2024. Kinilala po ng CPLM na pangunahing dahilan sa poor reading skills ang kahirapan, lengguwahe at kawalan ng access sa mga textbook. So via Zoom kasama natin ngayon si Dr. Ched Arzadon, faculty ng College of Education dito po sa University of the Philippines, Diliman. Dr. Ched, good morning and Happy New Year po. Hello, Happy New Year po. Magandang umaga. Magandang araw sa iyo, Heidi, Dr. Ched. and good morning, Bishop. Yes. Okay. Napakaganda ng pangalan mo, Ched mismo. Higher learning ka agad. Hindi Sana na nga. DepEd, Ched agad. Ched agad. Oo nga. Dr. Ched, siguro pag-usapan na lang din natin ugnay din nung pinasang budget, 'di ba? Sa 2026 budget, ang ating DepEd ang nakatanggap ng pinakamalaking chunk ng ating pondo at itutuloy yung aral program na talagang tinututukan din yung learning ng ating mga nakakabatang learners. Sa palagay niyo po ba makakatulong ito totally to address ito pong report nga na nabasa po natin kanina from Southeast Asia Primary Learning Metrics? Opo, malaking tulong po yun. Kasi first time yung pinagmamalaki ng DepEd na first time natin mag-comply sa requirement ng United Nations, UNICEF, na dapat 4% ng ating GDP ay napupunta sa edukasyon. Kasi for a long time, 2.5%, 3%. So ngayon ay napakalaki at hindi naman napakalaki pero mas malaki kaysa dati. Opo. Although yung ibang ekonomista hindi naniniwala, but anyway, yun ang official statement. Kasi nga sa CPLM at hindi lang sa CPLM, kahit sa iba may lumabas na studies lately ang PIDS. Talagang malaking bagay yung learning materials, yung textbook. Kaya sabi nila, kasi lumabas sa CPLM, magagaling yung mga Filipino teachers, sila yung mga pinaka-most educated, pinaka-most qualified sa lahat ng Southeast Asian countries na nag-participate. Malaysia, Thailand, Vietnam, ganyan, pero Indonesia. Tayo yung highest in terms of teacher. Silang pagdating sa classroom and textbook, tayo yung pinakamababa, Kaya ibig sabihin, hindi yung teacher ang problema, kundi yung structural support, pagkakaroon ng enough na textbook, hindi, dapat nga 1:1, pero sa atin 1:2, ganyan. At dapat ang laki ng ating classroom. Imagine kung crowded ang classroom, sa atin ilang 160,000 ang kulang na classroom. So malaking bagay talaga yung pagdagdag ng budget. Doc Ched, ako naniniwala ako na ang ating mga kabataan ay likas na magagaling. No? Of course, ang ating mga teachers. But there are some factors na kinakailangan mo konsidera natin like tatahanan, socio-economic, and of course, yung mga schools natin tsaka mga instructional na mga factors. How do you explain this? Anong mga dapat na i-improve natin sa tahanan, socio-economic, mga eskwelahan natin, tsaka mga instructional na mga bagay? Kasi ang lumabas din po sa study na ang taas ng ating bullying
Doon Ay, nga sa nako. PISA, tayo yung parang tinatawag na bullying capital. So that, ini-imply niya kung anong klaseng values ang mayroon yung mga bata. Yung paano sila nagdi-deal sa conflict, gusto ko to and I want it now. So mga ganyang Ayun. ugali sa bahay yan na Tahanan bubuo. yan. Kaya Oo. tuloy ang sinasabi ng study dahil nga they feel unsafe sa school, may bullying. Kaya hindi affected yung yung kanilang understanding siguro yung pag-aaral nila kasi nga hindi safe. Natatakot sila pagkapaglabas nila, nandiyan yung mananakit sa kanila. Kaya kaya madali silang mag-drop out eventually, sa mga gangs. So importante po talaga yung yung sa bahay kung paano Home tinitrain yung mga environment bata. talaga dapat ma-improve. Opo. In terms of SES naman, matagal nang established yan sa PISA, OECD. Yes. Na yun ang major reason ng bakit mahina ang performance ng bata, Kahit na magaling yung teacher, pero pagpasok niya, gutom siya, wala siyang Tama. baon. Ganyan, naglakad siya ng malayo, kailangan pa niya magtinda bago pumasok dahil wala silang kakainin. So, major talaga yung SES, At alam naman natin, yung pinakamayayaman na bansa like Singapore, mga OECD countries, sila talaga yung matataas sa mga education outcomes. At yung mga mahihirap ay sila yung nasa baba. So, ayan, very material ang Pero ang ngayon SES. naman medyo nag-improve na sa atin sapagkat libre na ang pag-aaral ngayon lahat, 'di ba? Opo. Pero hindi lang laman tuition, Siyempre matagal ng 1987, elementary, high school, libre na tayo. At lately, pati college, Pero ito kasing CPLM, grade 5 ang mini-measure niya, Ayun. So, libre, pero siyempre kailangan ng pagkain. Kaya maganda yung Tama. may bill na papakainin lahat ng breakfast pagdating sa school. Something like that. So, mga teachers na mga kilala ko talagang kumukuha sila sa kanilang pera para pakainin yung mga estudyante nila. Kasi alam nila na kahit anong turo nila, hindi nagre-register yung tinuturo nila dahil hindi pa nagre-breakfast. Kaya maraming nagbabaon ng lugaw, mga pagkain. Yung meron namang feeding ng school, kailang pananghalian, at saka pinipili lang, hindi lahat ng bata pinapakain. Oo. So, yun. Doc Chad, wala kasi akong idea kung saan ginawa yung pag-aaral, kung sa rural ba, urban o halo. Kasi iniisip ko kung may factor ba yung pagiging exposed ng mga bata, ng mga learners sa mga gadget. Kasi doon kasi 'di ba pag sa gadget, pindot-pindot lang at hindi mo kailangang masyadong magbasa. 'Di ba may factor po ba 'yon kung bakit nga mahina sa reading yung mga bata natin ngayon? Ang ang nag-participate sa CPLM ay buong Pilipinas, hindi lang sa Maynila at hindi lang sa public school pati private school, Kaya yung digital literacy or yung pagko-consume ng digital media, hindi lang naman sa Pilipinas, buong Asia yan, pati sa Vietnam. So parang actually may in-identify ang CPLM, na reason. Ayan, napapag-usapan natin palagi yan, Sister Haiti, yung wika. Kasi sa lahat ng bansa, Malaysia, Vietnam, Thailand, 85% ng sa mga bata ay ginagamit yung wika, the language of assessment sa bahay, So sa atin 6% lang or tumaas 10% lang kasi ang pinili ng Pilipinas English. Yeah. At sabi dun sa CPLM nung 2019 6% lang ang nagsasalita ng English sa bahay. Kaya pinoint out na yan ng CPLM noong 2019 pa na kaya kayo na bumaba kasi ang ginamit yung language of assessment is English only, unlike sa Malaysia na yung nasa private school pinili nila English, tapos yung iba Tamil, Chinese, Bahasa, So 4 na wika sila.
tayo Ayun. English So na. pwede Pero, rin tayong mag-request na ganon. English, Kaya naman pala, Tagalog, Bisaya, yung mga main. nagawa sila. Mayroon silang ginawang experiment tong 2020. Itong 2024, gumamit ng Filipino. Pero sa lang, mga 25% ng test takers, Filipino ang ginamit. At mas mataas ang mas Okay. mataas ang results Mas sa Filipino. gumanda. Oo, mas umabot, may mga lugar like Region 2, ganyan, yung Mimaropa and certain places, Cordillera, na nasa top sila, no? Kung gagamitin ay ang wika na malapit sa home language or home language nila ang Filipino, mas mataas. Tapos dati ang BARM nasa kulelat sa lowest band. Pero nung ginamit ang Filipino, kahit na syempre sa BARM hindi naman Tagalog ang salita doon, may Bisaya, tumaas sila, no? Wala na sila sa lowest band. So, pero experiment lang to, no? Hindi to yung widespread na ginamit sa lahat, 25% lang. So there's an indication talaga na pag ang ginamit mong wika ay mas malapit sa kanilang home language, mas tumataas ang kanilang performance. No? so kaya naman pala, ganyan na naging resulta. Tama. Okay. Kaya mabuti din naman at pumapayag na ang Pilipinas na gumamit na hindi lang nila sinasabi, English kami, pinagmamalaki na English lang. Dapat talaga, alamin mo kung ano yung literacy. Kasi ang ibig sabihin ng literacy, nakakabasa ka, nakakaintindi Nauna sa ka. anumang wika. Kasi yan interpretation ng written word. So, Dr. Ched, kung papabayaan natin na 7 sa 10 estudyante sa Pilipinas kulang sa basic reading skills, what will happen sa generation na yun? Ang sa study naman namin, hindi naman sila forever na illiterate, nade-delay lang, kasi grade 5. So habang sila tumatanda, nag-aaral naman sila. Pero yung gumagaling naman yung kanilang literacy, nagka-catch up naman sila eventually. Tapos titignan natin dun sa ibabangga natin yan sa FLEMS, yung Functional Literacy Education and Mass Media Survey na lumabas din, na sinasabi dito na talagang napakataas ang consumption ng Filipino sa digital media. Ito from 10 to 64 years old, So ibig sabihin, yung kasing traditional literacy ay pang-talagang bureaucratic or pang-office, nakakabasa ka ba ng memo, na-interpret mo ba yung yung prescription ng doctor o yung sa gamot, ayan so pang-office type, bureaucratic type of literacy, pero ngayon mas tinitignan mga Pilipino mas gumagamit na sila ng digital media than yung printed, yung na-scroll nila, mabilis lang, mas yung parang mga TikTok, mga ganyan, Kasi kunyari, hindi rin lang naman yan sa pag-i-interpret. Kunyari, nababasa mo ba yung instruction ng gamot? Siyempre, importante sa nanay yan, Paano kung yung akala niya 1 tablespoon, yung pala dapat 1 teaspoon lang ibigay niya sa anak niya, Yan, dangerous yan, So yun ang sinasabi ng iba, nakakatakot kasi baka mapabayaan niya magkaroon ng danger. Alam mo, Dr. Pero, Chet, habang nagsasalita ka, ang dami kong naiisip Dami kong naaalala because nagbabago na talaga ang panahon Alam mo, pumunta ka sa Japan, sa Tokyo, pumunta ka sa Singapore, sumakay ka doon sa mga public na mga transport nila. Obserbahan mo din dito sa atin. Ang mga pasahero iba Ang mga pasahero sa kanilang mga bansang ito nagbabasa habang nagta-travel Dito sa atin tulog. Sa social media. Either tulog Nag-games. o sa social media, nag-games. It has a lot to do kung paano. Yung comprehensive reading lang, yung pakahulugan. Pag nagbabasa, iba ang nagiging kahulugan sa marami. No? Medyo, kaya nga po oo. Pero yun nga po, yung kaya na yung binabanggit ko yung functional literacy, why does it really matter? Yun nga, kunyari yung gamot, na gusto ko lang ituloy. Pero yung nanay naman, kung hindi niya naintindihan,
mahina kunyari ang kanyang functional literacy, magdiskarte naman sila. Pwede silang magtanong sa kapitbahay nila or sa health center. Ano? Nako-compensate. Kaya ang literacy is not an isolated case. Okay? Kundi kunyari kung nasa Japan po ako, Bishop, illiterate naman ako sa Japanese na text. Pero dahil marunong ko magtanong, kunyari CR, hindi ko alam kung anong yung male-female, magbabantay ako kung anong lumalabas sa CR, babae, lalaki, doon ako papasok, diba? So ibig sabihin, yung literacy is not hindi lang yun ang basis. Dapat meron ba siyang agency, sense of agency, marunong ba siya magtanong, marunong ba siya mag-solve ng problem, marunong ba siyang maghanap ng paraan, So, alam naman natin ng mga Pilipino, maparaan yan, So, dapat yun ang mini-measure, yung pagiging maparaan. Smart. When people are left to themselves para gumawa ng paraan, yun ang delikado eh. We do not actually hindi natin naobserbahan yung mga instructions. Like for example, pasensya ka na, Doc Ched, ha? Magmula sa ating kalye, yung magbasa ka lang ng lane, magbasa ka lang ng sign sa kalye, ang hirap ng gawin eh. Ang hirap is, bakit? Hindi inaayos ng tama eh, kung ano yung gabay. Kaya ang mga tao, nasa kanilang sarili na lang kung anong gagawin. Sariling kaparaanan na lang lahat. Tama. Diba? Kaya nagiging less text na, nagiging mas visual, symbol na lang dahil nga, yun nga, hirap magbasa or hindi na ipabasa yung yung English kunyari na kung English yung instruction hindi naman yung ginagamit ng mga driver so ayan kaya importante talaga na yung literacy hindi na siya literacy parang viewing interpreting symbols. Yes. Kahit sa atin, di ba, orality. We emphasize orality sa ating ministry. Kasi kahit naman si Jesus sa Bible, kukunti lang naman nagbabasa. So, yung proclamation ng gospel was in oral form. And many of our missionaries are still using orality. So, kaya dapat mini-measure din to, lalo na sa atin. Pero kasi syempre yung literacy test galing yan sa West matagal noon pa sila nagbabasa 12th century nagbabasa na sila dumating sa atin ng reading writing nung dumating yung mga Espanyol or Amerikano meron tayong baybayin no na binabasa pinagbawal yon so dapat Romanized na so talagang late lang yung naging uso sa atin yung pagbabasa ng Romanized text. May feedback dito yung isang nanonood sa atin, Bishop R.A. and Dr. Ched, sabi ni Roxy Bell, nakakalungkot po na mababa ang reading ability ng mga kabataan. Hindi po ba maganda na ibalik ang mga libraries? Encourage everyone to spend their time dun sa mga libraries, kagaya daw sa Singapore. Doc Ched, your comment. Kasi ibang gamot to sa FLEMS, hindi na kasi library printed ang interest ng mga adults and youth. Ang laki 20%, lalo na sa radyo noon. Kasi nga radio station, nagulat ako na from 2019 to 2024, 23% ang bagsak ng radyo, at ganoon din sa mga printed, ang laki rin mga less than 20%. So, yun nga, people are drawn to digital and pati newspaper, online magazine, at nakakatakot nga yan kasi kunyari po dito sa inyo, kayo po dapat si Bishop, dapat si Ma'am Heidi ang mga magsasalita, mga kilala at credible. Pero ngayon, dahil digital na, kahit sino-sino nang nagsusulat or nagsasalita sa TikTok, pwede na nilang ma-access. So dapat talagang mini-measure ng literacy test. Nakakaintindi ba sila yung digital literacy or media literacy? Yung pag nag-i-scroll sila, alam ba nila kung ibig sabihin ng hyperlink? Yung pala, na-scam na sila. So alam ba nila yung credibility porque ba maganda yung itsura, nag-i-English, credible na, ganyan. So, dapat yun ang mga mini-measure, yung digital critical literacy. Hindi lang yung, autonomous, bureaucratic
a print-based literacy. So dapat mas concerned tayo dun sa actual na consume ng mga If I may, Doc Jed, kung halimbawa ang tanong natin yung literacy, what has instructional accuracy got to do with it? Dapat itaas natin yung pagbibigay natin ng instruction para ang literacy tumaas, di ba? Opo. Saan ba nila natutunan yun, ano? Yo. Sa eskwelahan, dapat tinuturo yun, ano? So, nagsisimula pa lang kasi yung sa curriculum, ano? Hindi pa masyado malakas ang media literacy. Sa simbahan, no? So, importante yun na dapat siguro tinitest natin ano ba yung ano ba yung pinapaniwalaan nyo, saan nyo natutunan yan, or ano yung nabasa nyo na sa TikTok lately. Kasi sometimes we assume that people are just reading the printed Bible and the printed text. Pero sila nagko-consume, no? Pag ini-scroll nila yung Facebook nila or Instagram or Twitter, marami doon digital mga video, short, recording. So magandang pag-usapan ano ba yung latest na nabasa nyo? Ano yung sa palagay nyo? Totoo ba to? Mga ganyan Rather than assume that they're doing their daily quiet time or daily devotion and then yun lang yung pinag-uusapan. Okay. So Ibig sabihin, Hamon ito. instructional clarity ang kinakailangan natin so that we can raise the literacy of our young people. Yeah, clarity and siguro being critical, Yes, kasi dati sa media, sa mass media, hindi mo na kailangan masyadong critical literacy kasi alam mo na dumadaan ito sa screening, like yun nga, yung sino lang yung pwede magsalita sa DCAS, Pero ito, wala nang ganong klaseng filtering. Correct. Anyone can just speak. So, kung dala-dala mo pa rin yung dating mold mo na, kagaya may nag-text sa akin, tama tong sinasabi ko, nasa internet siya. Nagulat ako, porque nasa internet, tama na. So, parang may gano'n na lumabas sa screen, di ba? Lumabas sa screen mo, maganda yung pagkaka-present. So, akala mo na kaagad credible. Ayun. Magaling. Thank you, Doc Ched, Ganda ng pag-uusap natin, Doc Ched. Bitin ulit. Marami po. Thank you po and salamat.